Handa raw si COMELEC Chairman Sixto Brillantes na magbitiw sa pwesto kung talo sa eleksyon 2013 ng 6 na naunang naiproklamang senador. Kasunod yan ng pagkwestiyon at pag-aalinlangan ng ilang grupo sa proklamasyon ng ilang nanalong senador kagabi. Narito po ang report. It's more of my peace of mind na talagang yung malinaw, walang bahid ng pagdududa, yung pagka-proclaim. Ito ang dinahilan ni Senator-elect Nancy Binay kung bakit hindi siya sumipot sa kanyang proklamasyong kagabi kasama ang mga unang nanalo sa pagkasenador. Sabi ni Binay, sinadya raw niya ang hindi pagdalo matapos konsultahin ang kanyang mga abogado at ang kanyang amang si Vice President Jejomar Binay. Aniya, may alinlangan daw kasi ang United Nationalists Alliance na naghain ng motion na ipagpaliban ang partial proclamation. Kalauna ibinasura ng National Board of Canvassers ang motion. Pero giit ng una, wala pa raw sapat na batayan ang NBOC para magproklama ng 6 na senador. Nang isagawa raw kasi ang partial proclamation, 72 lang sa 304 certificates of canvass ang nabilang. Katumbas yan ng halos 14 na milyong boto o 24% ng kabuuang 52 million registered voters sa bansa. At this point, ang tinitignan kong numero ngayon hindi na yung unofficial Para sa akin, mas mahalaga ngayon yung official count ng COMELEC, and I think parang kulang pa yung kinakanvas nila para masabi talaga kung sino yung top 5. If 75% of the votes have not been canvassed yet, what is the basis to say na it cannot affect anymore the ranking of 1/4? Diba? It's 1/4 against 3/4, diba? Ganito rin halos ang tanong ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL. Sa kanilang tantya, nasa 10 hanggang 11 milyong boto pa ang hindi nabibilang. 10 to 11 million. Based on a 65% turnout rate, makaka-apekto yan doon sa 5, 6, 7, 8. No? Pwede silang umangat, pwede nga silang mabawasan. Maging ang election watchdog na Lente, may pag-aalinlangan din sa proclamation. Posibleng questionin daw kasi ang legalidad nito. Batay daw kasi sa isang COMELEC resolution, dapat 100% o kompleto ang canvass votes bago magproklama ng kandidato. There is legal infirmity kasi you should have 100% transmission before a proclamation can be done. Dahil hindi raw naging valid ang proklamasyon, ayon sa election lawyer na si Romulo Macalintal, nararapat lang daw na ibalik ng 5 nanalong senador ang kanilang certificates of proclamation sa COMELEC. Maging si dating COMELEC Chairman Christian Monsod, naniniwalang dapat tinapos na lang muna ng COMELEC ang bilangan bago nagsagawa ng proclamation. Hindi nila iniligay dyan kung ilan na nabilang, kung sino, kung anong hindi pa nabibilang. Dapat nilagay nila dyan to prove na hindi na talaga ma-overcome statistically. The public is in the dark on this, and I'm very disappointed in the commissioners who signed that resolution. Pero si COMELEC at NBOC Chairman Sixto Brillantes Jr. nananatiling kumpiyansa sa kanilang ginawa. Katunayan, bibitaw raw siya sa pwesto kung talo raw sa eleksyon ang naunang 6 na prinoklama nilang mga senador. Kung yung 6 hindi mananalo sa eleksyon na ito, magre-resign ako kinabukasan. Opo, so sir, sigurado po kayo na hindi na sila Sir, may question kasi 1,000%. Sir, masyado raw premature, parang nagmadali raw yung COMELEC. Oo, nung sinabi kong 48 hours, tapos hindi dumating 48 hours, napakabagal. Ngayon premature, hindi ko na maintindihan. Naninindigan ng COMELEC na tama at legal ang ginawa nilang proclamation kagabi. Sa Resolution 9701 ng COMELEC, pwede raw na ibase sa group canvass report ang pagbilang sa botong nakuha ng mga senador para pabilisin ang pagbibilang. Ang samud-saring aberya sa mga PICOS machine at sirang mga CF cards ang ilan sa mga itinuturong dahilan sa delay ng transmission ng resulta mula sa iba't ibang lugar. Pero ayon sa Smartmatic, mas mababa raw ang bilang ng mga nagkaproblemang PICOS ngayon kung ikukumpara sa nakaraang eleksyon. So those are really human-based problems and not a technology glitch.